Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyado mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit. Namiss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Gina, pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa, malungkot, masaya, halika dito ka. Dadamayan ka namin, sabihin mo sa amin, kami na ang bahala. Pag-usapan yan natin, masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo, sabihin mo! Energy! At syempre mga pangga, ito na, oras natin 5:27. Marami na naman na masaya. It's a long weekend na naman. It's a long journey. Iba yung mga pangga natin at kamusta naman ang lagay ng traffic ngayong araw? Andito po nasa linya si... Bakit yung akin ang pangit pag Kuya Chico ang ganda, no? Parang sound effects. Iba parang sa'yo. Pangit mo sa'yo? Mas lalo sa akin. Pangit, huwag mo na, wag mo i-try. Oo. Nakakaano eh. Nakakayamat. Nakakayamat kasi nga, masaya yung iba. Bakit ba? Sana masaya. Piliin mo kasi maging masaya. Sana all masaya. Kala mo naman masaya ka naman sa Yellow Mo Shades. Thank you, Kulian. Yay! Salamat po. At syempre, ito na, sa lahat din ng mga panggapoy natin, ito na, yung mga kanina pang buryong-buryo. Ulitin po namin mga pangga. Sa mga mahilig pong maglaro ng Tong Eats, ito na, buksan mo na yung, yung cellphone mo at i-download mo na. Tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil pwede ka maglaro ng totoong games ng Tong Eats. At pwede rin makapaglaro kasama mga real players for free. At pwede mo rin may chance ka pang maka-split ng over 34 million pesos. At may chance ka pang mag-claim up to 14,640 pesos daily. Yung makukuhang cash credits ay pwede mong ipanglaro sa iba't ibang games dyan. At pwede mo rin i-cash out. Ayun naman pala. At ang masaya dyan, may dalawang event yan. Araw-araw, kaya ang tanong, G ka na ba? G na! Kung G ka na, visit gzone.ph and ang kanilang social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. G na sa Tong Eats, Tara Game Zone. At abangan ang GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025. May cash pool up to 10 million pesos. Ang laki naman yan. Yes, ang laki lalabanan. Malaki talaga. Kaya naman, visit gamezone.ph now to learn more. Tandaan po, ang gaming dapat ay fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph.
AGLD.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. AGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly and keep it fun. Yun! At syempre sa lahat din ng mga panggapo natin, happy listening pala kay paring si Kapuroy, yung tropa ko dyan sa may hello po. bagong silang Marikina, nakatutok sa atin. Maraming salamat. At Hello papasok po. daw sa kanyang trabaho. Ingat, pare ko, ha? Kapuroy! Kapuroy. Si Kapuroy ng Barangay Silang. Nakakatuwa yung may mga Pagsilang. kasa ang pangalan, no? Ano, no? May mga ka. Sa amin kasi merong sikat na si Kapilising. Kapilising. Di ba? Parang ganda na. Yung mga pangalan na Kapilising. ganyan, parang ano na parang manunuli sa barangay ninyo. Diba? Meron pa ako si Kabilin. Kabilin! Kabilin! Bilin! Bakit Kabilin ang tawag? Di ba dapat pag babae? Alam mo, yun din nagtataka ko. Bakit Kabilin? Pero babae yun, ah. Tebilin, dapat Tebilin. Ewan ko nga eh. Sabi nga nila, pagka, lalaki, may ganun Oo, ba? ka. Paano pag babae? Tebilin, parang gano'n. Tebilin? Parang, Parang, iba, Tebilin! pangit eh, no? Paano ba? Oo nga, no? Ba't kaya gano'n? O kaya Aling, yung mga- Aling, di ba? Aling Bilin, ganun. Yung may mga kasi parang may kakilala kasi ako Ano ba yung mga shortcut nun? Saan nanggaling yun? Kapatid, parang gano'n. Kasi parang, O, edi pwede rin sa babae. pwede rin, no? Hindi kasi ang ano yan, nalaman ko lang sa mga kaibigan kong mga iglesia. Oh. Kami kayo, ano nila eh. Kajimbo, ganun. Gagin mo, gano'n. Kashina. Kapatid ang tawag dun eh. Oh, shortcut for kapatid. Oo. Sobra namang iklino, no? Anong tawag mo? Kap. Kap. Alam ka Gino. naman patid, di ba? Ang pangit naman. Ang pangit naman. Patid Gina. Patid Gina. Oo, parang ang pangit. Pero ang ganda na. Pero sa mga ano no, sa mga katulad nating Katoliko, walang mga ganun na tawag niya. Wala, sister. Ganun na naman, di ba, yun, madalas. sister. Brother. Oo. Depende sa, ano ninyo, Sa pinagsisimbahan. Ano bang tawag doon? Kapilya. Kapilya! kapila sa iglesia ang tawag niya. Oo, kapilya. Sa atin, parokya. Parokya. Ni Edgar. Oy, hindi ba yun, oy? Ay, tsaka ano pala, no, yung kanina, bigla ko lang naalala, yung napag-usapan natin, yung sa mga magre-resign, no? Ayan, oo. No, na ano lang ako kasi di ba tama ka naman. Bigla ko napaisip, ano pag magre-resign ka ng mga alanganin nga, sayang din eh. Kung ba ngayon, May, papasok ka May, tapos magre-resign ka, parang ang bastos din sa kumpanya kapag kinuha mo lang yung silang pilay, ganun. Kinuha mo lang yung mga nagbibigay ng kalating 13-month pay. Di ba may mga ganong kumpanya eh. Hindi naman buo yung kinakukuha natin. Yes. Minsan May tapos yung kalating May, yung kalating sa December. So parang sa bagay papangit ang record mo nga lang kapag gano'n, no? Much better depende January. kasi, yun nga, depende talaga sa sitwasyon. Sabi ko nga kanina, kung coops talaga yung pinapasukan mo, wala tayong magagawa. Hindi ka na makatiis, no? Kasi Oo. dumating din ba ikaw sa mga napag-apply mo or na naging trabaho mo, parang ayaw mo pumasok kasi may coops dun sa opisina. Meron kang, dati mo man napagtrabahuhan. Kasi hindi mabait yung dati ko na pagtrabahuhan. So wala kang experience sa ganyan? Wala. Ako meron. Talaga? Kasi sa mga, yung mga cards, yung mga nagbebenta ng mga, yung mga Ito yung nag-aalok sorry ng for credit. the blah blah blah. Yung mga nag-aalok ng credit cards. Ah, Ito may mga yes. kasi may mga Pinoy kasi, mga local lang, local. Yung marami doon kasi, din eh, parang agawan, parang gano'n. Okay. So may kota-kota. Oo, ganyan. tapos, kung ano yung source mo ng kinukuha mong leads ng mga tao na pwede mong offeran, Yes. kinukuha, Oo. inaano niya. Kaya parang minsan pagpapasok, Bakaw, ganun. bakaw. Kasi gusto niya siya lang yung Bakaw ka pala ma-approve yung mga kliyente niya at siya yung tumaas yung posisyon. Yun yung nakakayamot kasi pag ako pumapasok, nakakabadip kasi pag nakikita mo yung mukha, ang saya-saya niya kasi nga nakakota siya, pero hindi, kumbaga sa totoo lang, kinuha niya yung mga leads mo, yung mga source of ano mo, yung mga grabe. kinukuha na mo mga tao, ganyan. Magaling Manu, Bad trip Nolot. yung Kaya, tumagal din ako kahit pa paano nakipagsabayan ako. Ang ginawa ko kasi, gumanti rin ako. Ay, ang galing. Pero kung sa ibang tayo hindi kaya, resign gaga, di ba? oo. Kasi ako kaya kong tiisin eh. Ewan ko na sa inyo mga kababaihan. Ewan ko lang Mahirap din. din kasi dahil kayo, emotional kayo eh. Oo, marami kasing kino-consider eh. Madalas, di ba? Tsaka pagpapasok, parang wala ka sa mood talaga. Laging pag nakikita mo masaya siya, ikaw yung malungkot. Correct. Tapos ang liit ng mundo niya kasi ang liit lang ng parang cubicle lang yung namin doon. Mga lang kami doon So siguro. talaga magkikita 15 kayo. to 20 employees lang kami noon. Okay. Yun, parang wala, tiisan lang. Pero kung ikaw, kung mga babae, hindi kaya pumasok. Siguro. Kaya maraming hindi tumatagal sa aming mga babae na kasama ko Kasi dati. hindi kaya environment. Hindi kaya, oo. Ako feeling ko ganun talaga. Kapag kunwari wala akong kakilala. Siguro kung wala kayo, di ba? Hindi, kung halimbawa nga ganun, no, Sheena, no? Mahirap kung kunwari nasa isang kumpanya tayo, tapos ganun ka ano yung environment.
Siyempre, kung wala kang kakilala, wala kang kampe, wala kang... ano bang saysay para magstay ka? Ako kasi more on ang pangit mong pakinggan dahil, di ba nga, sabi, nagtatrabaho tayo para magtrabaho, hindi para sa kasama. Hindi makipagkaibigan. Oo. Kaso ako, more on pag meron akong kapalagayan ng loob, masaya ako. Mas lalong excited ka pumasok kasi na meron kang parang kapamilya mo na doon. Oo. Pero kung wala, what's the point? Ako, ibang tekniko yung ginagawa ko kapag ganun. Yung boss talaga yung kino-close ko eh. Kala ba, wala ka talagang choice sa mga kaibigan mo, mga coops din talaga. So, hindi ka na pwede makipagkaibigan to dahil nga, diba, siraan doon, laglagan. Ang mas sinalo ko yung boss eh. Maganda yung may-ari na ng kumpanya, no? Ayun nga, ganun nga boss. Yung sa akin kasi ganun ginawa ko, naging close ko yun. Hane. So, medyo, yung medyo palugin na, diba, sinarado yung kumpanya. Nagbukas siya ng panibago ulit eh. Kinuha ko. So, nawala na yung coops. Sabi ko, ang saya ko, dapat talaga. ang magiging mo dito, ang magiging dapat i-close mo dito, yung may-ari, yung bossing mo. True. Hindi yung mga kasama mo sa trabaho kasi wala rin magagawa kapag sinibak yun eh. Oo, diba? totoo. Tsaka yun nga, mahirap. Depende kasi sa trabaho, partner eh. Lalo na kapag sales yung trabaho ninyo. Yan, labanan yan. May quota. Syempre, mahirap yung magtitiwala ka kagad sa mga kasamahan mo kasi lahat kayo merong goal. Oo. O, syempre, pag nagkaanuhan, patay ka. Ang kinakayamot ko lang talaga kasi yung alam mo meron ka ng source of yung mga tapos agawin client mo agawin. X yun. Ako doon. Pero ang ginawa ko nun, hindi ako nagsumbong kasi ang hirap naman, ayoko kasi mapahiya yun eh. Oo. Kasi, pero dapat may mga respeto yun, di ba? Kapag kasi nangyayari, touch move mo na, dapat di mo napapakailaman to. Kasi dati, parang kutsyabahan din, yung source mo, kino-close mo. I mean, di ba? Relationship kasi yung talagang iingatan mo doon kaso yung source ko noon na pinagkukuha ko nga ng leads, yung mga names noon, yung mga provable na mga kliyente, binebenta niya na rin. Kaya. So, ayun mas nagkasundo sila kasi ako ayoko eh. Gusto ko lang yung palitan lang kami. Kasi halimbawa, ibang kumpanya siya, pero same kami sa industry, yung same lang nung minamarket din namin. Doon kami nagpapalitan lang. Yun iba eh. Negosyo na, partner eh. Nangyayari eh. May iba na. May galawan na. May galawan na. Kumbaga, doble ang income doon eh. Nakabenta ka na, tapos may kliyente ka pa ma-approve. Di ba? Ayun lang. Win-win situation sa kanila. Sa mga sales, ganyan eh. Normal na nangyayari yan. Marami talaga agawan dyan. Totoo. Pero alam mo, the best talaga yung pinasukan kong kumpanya. Walang di ba ganyan. marketing ka rin, di ba? Oo, yun nga yung first job ko. Never kayo nagka-same ng kliyente or... Never talaga. Nagkaroon lang kami ng instance na kinulong niya ako sa office. Kasi, parang naano siya na, bakit ikaw close ka ng lahat? Pero kinumpronta ako, so maganda. Kasi... Parang hindi naman nagtampo. Paano ba yung pakiramdam niya nun? Kinulong ka niya? Dahil nilak niya yung pinto. Kasi marami kang close sabi doon niya, na mga bakit ikaw, mo. ba't close mo lahat? Ganon. Tinanong niya. Di ba nga yun eh. Ang ganda nga nung ganun eh. Alam mo, believe nga ako sa mga taong lahat nagiging ka-close niya eh. Pero in fairness sa kanya, at least naging open siya sa nararamdaman niya. Kasi parang di nga siya comfortable na lahat parang body-body ko. Tapos siya, hindi siya makapasok. Pero ano to, strategy mo ba to? Or talagang sadyang, kasi may mga taong, sadya lang na ganito siya, madaldal. Ayun. Kasi, tapos lalo na, malapit ako sa mga... hindi scripted. Malapit ako sa lalaki. Yung office namin, puro mga boys. So, body-body lahat talaga. Tapos ilang babae kayo? Kami lang dalawa. Kaya pala. Tapos pangit pa yung isa, yung maganda. Hindi, maganda yun. Maganda rin. Maganda yung isa. Iba pa rin kasi yung asset mo eh. Wow! Pero naging magkaibigan kami after noon. Naglabas lang siya ng sama ng loob talaga. Yung nagtampo, yung babae na kasama mo? Oo. Kaya pala. Okay. Ayun. Kasi nga parang syempre, nagets ko naman yung point niya na parang nakakalungkot nga naman na siya. Wala siyang body-body doon. Sabi, babae rin kami. Diba? Ay, mabibigla na to. Tingnan mo. kaya sa mga ganyan, huwag kayong mag-alala, yung mga sa isang kumpanya, na ikaw lang yung dalawa lang yung babae, tatlo lang yung babae, huwag kang mahiya kasi ilaban mo lang din yan kasi minsan nagkakaroon ng kompetensya eh. Oo. Tsaka pinanginaan, kasi mga lalaki yung magaling magbenta. Ito sa mga sales to pinag-usapan natin. Ayun, kami sales kasi kami. Huwag kayong mahiya kasi kahit marami mga lalaki, kaya nyo rin kung anong, di ba, kaya nyo na rin gawin kung anong ginagawa ng lalaki. Yes, totoo. At saka mas maganda rin yun, na nagiging
ewan ko, sa iba, pabor, yung mga nagiging open. Pero sa iba kasi, ayaw nila ng ganun. Pero ako, na-appreciate ko yung ganun, yung kukumprontahin ka ng diretsyo, eto nararamdaman ko sa'yo. Para mas madaling i-work out yung relationship. Mas okay ako doon. Lalo na sa mga baguhan pala sa opisina. Yes. Dapat ganyan kayo. Ako, ganun gusto ko. Mas na-appreciate ko yun kapag very vocal. Tsaka mas di ba kapag bago ka sa kumpanya, pwede mong sabihin na, guys, pwede kayong mag-open sa kung ano yung ugali ko. Yes. Pwede kayong magsabi. Para at least hindi ka nangangapa. Kasi ang hirap mangapa sa mga sa mga ipinasukan mo ng trabaho. True. At patatagal na yung mga empleyado doon. Correct. Tsaka partner, iwas chismis yun eh. Kapag dumiretso ka sa tao, kaysa sa iba ka magsasabi na, eto ano to eh. Tsaka yung pinag-aaralan yung galaw, diba? Etong si ano bang ugali nito? Yes. Bakit yung ganun eh? Maganda yung ikaw na mag-open. Diretso ka na. Sabi mo, uy, medyo pansin ko, ano ka, aloof ka. Ganito, diba? So, lalo na to, sakto to sa mga bagong empleyado na nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Pero ang main goal, tandaan ninyo, ay hindi po lahat ng mga sinabi namin. Ang goal natin dito ay pera. Tama, magtrabaho para sa pera. At saka, syempre, para sa pamilya, no? Totoo. Bonus points na lang yun pag may mga naging ka-close ka dyan, kaibigan mo, dadamayan ka. Kasi, pansin nyo, pag outside company na, kanya-kanyang buhay na kayo. Totoo yan. Wala nang pakialaman eh. Hindi naman yan tatawag sa'yo sa 2:00 ng at sabihin na, may ano ka pa ba? May bigas ka pa? Oo nga, di ba? Marami siguro nangyari. Pautang, pautang. Ayan, di ba? So yun, mag-focus tayo sa work. Correct. Okay? Ay, nako. Ay, wag nyo i-take personally lahat ng bagay, lalo na pagdating sa trabaho. Ilagay ninyo yung sarili ninyo sa kanila na, ba't kaya siya ganito? Ba't siya ganyan? Siguro kasi ganito. Tama. Ganon. O yan, sa mga may plano magbalak pa rin mag-apply ng trabaho at bagong papasukan, maging maging totoo lang tayo sa sarili natin. Ayun, ang pinaka-importante. Para at least wala ka rin minimemorize, partner, di ba? Hirap din kasi mag-practice na magpapakita. Oo, mayroon yung, close ko agad yung sino yung mataas ang posisyon. Yes, di ba? Ay, hindi nga pala ako nagmumura. Ayan. Yeah, di ba? Alam mo, lalabas pa rin naman yung katotohanan. Totoo. Kasi, di ba, minsan, eventually lalabas yan. Nagtatalita ka, bigla ka na, pamura ka, tapos ang lulutong pa ng mura, no? Hindi mo diyan ako naniniwala, hindi mo talaga may tatago. Kung sino ka. Oo. Lalabas Ito pa rin yung baho mo. Yung baho mo! Naamoy ko nga eh. Amoy sinigang wings. Ay, basit habis ako kumakain. Anyways, ayan maraming salamat sa inyo mga pangga. At dapat daw, open po sa lahat para masaya ang kumpanya. Totoo. Kasi lagi kayo mag-outing, magsasama-sama, di ba? Tama naman yan. Ikaw ba, Boss Jim? Nag-resign ka ba or sinisanti ka nung nahuli ka na may ginagawang himala? Hindi, wala pa akong ginagawang ganyan. Wala. Hoy, Jim, hindi ko nabalitaan yun Wala akong ginagawa yun. Never pa. Tsaka sa mga malinis ang record ko sa mga kumpanya. Na na-applyan ko. Ako naging trabaho before. Ayun ang maganda, di ba? Dapat malinis. At, hi Alvin! Hello! Justin Rice. Sinong kapatid, friend? Ayan kung kayo nagbabalak din ng resignation letter, sana naman ayusin nyo yung resignation letter nyo, Tsaka meron din nangyayari kasi partner yung, di ba, nag-resign ka sa kumpanya, tapos mga ilang buwan, realize mo na parang mas okay pa rin pala doon sa kumpanya ko, babalik ka. Kasi maganda pa rin pag mag-resign ka, maganda record mo eh. Totoo. Diba? Kasi pag pangit, hindi ka makabalik na dyan. Totoo yan. May kilala ko, pabalik pa rin, palipat-lipat lang, di ba? Alam mo, character kasi talaga yung magdadala partner. Diba? Kahit na anong sabihin natin na papalit-palit ka, pero kapag maganda ang attitude mo, character, tatanggapin ka pa rin ng boss. Totoo. Iisipin lang nila, kailangan lang talaga niya siguro ng pera. Kaya siya lumilipat. Siguro pangarap niya lang talaga to. Pero mabait na tao yan. Or experience, no? Yes. Diba? Pakikisama sa ibang kumpanya, may ganun eh. Ay, nako. Anyways, sige. Maging mabuti tayo. Yun lang naman ang natin eh. Lalo na sa mga nagpaplano dyan na mag-resign. Ako, tapusin And back up, partner yung tandaan. Oo nga, tama. Bago mag-resign, back up. Kailangan natin yan. Iba kasi, lalakas ng mga loob ng mga Pinoy, no? Wala pang kung makapagsabi, mag-resign na ako. Tapos pag naka-resign na siya, tinanggal na siya sa kumpanya, kinabukasan, wala na siyang trabaho. Kasi wala siyang backup eh. Correct. Tsaka ang hirap mga pa, no? Oo. At maghanap kayo yung nakakabuhay ng pamilya. Saka lalo sa mga sa mga kabataan, yung mga fresh grad. Yung mga magsisimula. Kami kasi pa-expire na kami. Ako na, paritiro na ako eh. Pero yung mga kabataan, please lang. 'Di ba? Gamitan niyo ng utak, huwag puro puso. Tama. Mahirap yung hindi nakakabusog. Sabi na ako na HR, nakikinig lang. Sana all si Bianca. Di ba, HR, Bianca? Di ba?
Kona. Ay, nako. Ay. Salamat. Ay, Mengay, salamat din sa iyo. Ayan. Ang tawag mo dito ay si Mengay? Si Mengay. Napaka-arte, no? Oo, Hi, Mengay. Mengay. Ayan, at ingat po kung saan man tayo mapupunta sa kung anong apply natin. Correct! Basta maging totoo lang tayo sa ating sarili. Tama. Sa mga fresh grads dyan, good luck po sa inyong lahat. Marami sila, partner. Ang dami. Graduation na, di ba? This coming June, no? Oo. Marami na namang Daming ka-graduate. Yung mga wala pang trabaho dyan, ang kakapal ng mukha ninyo, mag-apply na kayo. Masusundan na naman ng panibagong, generation ng mga ka-graduate. Ilang nang gagraduate? Hundreds yan. At saka pansinin nyo, ang dami ng magagaling na mga, ng mga fresh grad ngayon. Totoo yan. Doon sa mga interns pa lang namin, nakikita namin mga potential na talagang, eto, madali ito matanggap. Although marami naman tayong mga naging interns na natanggap po sa ibang sa ibang kumpanya ngayon, may mga trabaho na. May sa mga interns namin we're so proud of you. Congrats sa inyo. At sana ikaw rin, yung mga nakikinig sa atin, nanonood sa ating Facebook Live. Yes. Malungkot daw pag wala ka, wag ka muna raw mag-retire. Malayo pa, hoy. Malayo pa. Nagpapaaral pa po ako. Marami pa akong kailangan. 22 pa lang si Jim Oo, 22 minus. Ay, plus pala. Oy! Siya, maraming salamat. At bukas Labor Day, May 1. At saludo kami. Pinag-usapan natin to dahil sa mga manggagawang Pilipino na magpakatotoo at ipagmalaki natin yan at yan ay mga talaga nagsasakripisyo, no? Alang-alang sa kanilang pamilya. Tama. Mabuhay kayo, mga pangga. Okay? Doon sa mga legal, Pero lang doon sa may kabit. Easy. Ay, nako. Siya. Dahil dyan, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan, pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Janay, anong drama mo? Susunod na, The Monarch of Philippine Radio. Walang ibang kundi si Kuya Chico! Kaya wala po maglilipap. Nakasama't nakapili ninyo ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Luces DJ, ako po si Jimbo. Dito lang sa programang Anong drama mo, Sheena? Safe, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Ganyan talaga kapag mga long weekend eh. Panggamang kung sabihin radyo, sabihin mo! Energy! Jim Shi.